Hello guys and good afternoon. It's me again, your Qatar social media guy here in Doha, and we are live again at Tapsilogan restaurant here at Rayyan, Aryan. Okay, so please tune in right now. I'm always with Mr. J, the owner of Tapsilog. Tapsilog, yeah. Tuesday na naman, and Tuesday again, naman. meron na naman tayo mga winners at saka meron na naman tayo. Ay, congratulations sa winner. Oo. Tsaka meron na naman tayong interesting topic. Tingnan Interesting natin topic. Very nice topic for saan today. dadalhin tayo nung topic natin ngayon. And by the way, congratulations again sa mga winners last week on our Tuesday GCash 500. And sa mga parating vivid follower ng Qatar social media. So, ito na yung pinag-aantay nyo. It's about topic again. Ang topic natin is What to avoid. yung what to avoid, what things to avoid if you're entrepreneur. Yun na. So, anong kailangan nating, i-avoid sa pagiging entrepreneur? Ano ba yung mga kailangan nating malaman at Pero, kailangan nating iwasan, kumbaga? Sa akin, bago dun sa mga technicalities dun sa business side, I think better to avoid is yung wasted of your time dun sa mga negative na Na mga aspect in life, or even kahit yung panonood mo sa Facebook, yung mga videos na negative, dapat doon ka parati sa positive. No, that is actually maraming humuhugot yung dapat sa positive eh. Kasi yung ibang tao kasi, baliktad, no? Parang pag sad sila or broken heart sila, ang gusto na ng panoorin is mga drama, mga ganun. Bakit ganun? So, kailangan as entrepreneur, baliktaran natin Oo, kailangan doon ka parati sa sa productive. positive. Positive, productive, kung ano yung pwede mong gawin, ano yung makakapag-improve, yung mga ganong sort of things na, kumbaga, kaysa makinig ka doon sa mga telenovela o Oo. problema ng buhay. Problema na nga ng iba, problema makinig ka doon sa mga motivational speaker na Yes. Na mag-contribute sa sa'yo, no? contribute sa'yo Mag-contribute sa'yo na para mapagaan yung i-work out yung paanong diskarte. Oo. But for being entrepreneur, kailangan, syempre, dito sa topic natin ngayon is meron tayong at least, medyo madami-dami sir, ha? Oh, Medyo madami-dami, 15, okay? 15 things to avoid yung sa to being entrepreneur. So, nanguna ang neglecting market research. Neglecting Siyempre. market research. siyempre, dapat Ikaw, sir, matanong kita, nung unang parang sabak mo sa ganitong business, ito ba is parang, kumbaga parang napag-isipan na... nag-research talaga. Research talaga, di ba? Siyempre. Andun yung saan ka pwedeng pumwesto, ano yung reach ng pwesto mo, ano yung madaling access papunta rito, papunta ron, ano ba yung meron dito sa area na to, gaano karami yung Filipinos, gaano karami. At projection siya in 5 years. Hindi siya projection in just a matter of like 6 months or 1 year, no. Nakaprepara to, itong lokasyon na to, if ever man na mapuno to, talaga in 5 years. So, mostly, yun ang parang iniisip natin ahead of time talaga, no. So, that is, yeah. So, failing to understand your target audience. So, that is actually neglecting market research. So, isa na nga yun, yung sinabi ni Sir na yun nga, yung target market mo, yung target audience mo. Actually, sa mga target market, huwag mong ipilit yung product mo. Yes. Huwag mo isang ipilit. Kapag hindi binili yan ng customer, ibig sabihin, hindi yan Hindi ang yung target target mo. Hindi yung product sa Huwag kanila. ka madidisappoint na, uy, hindi binili, bakit kaya hindi siya nasarapan or hindi siya na ano. Ang ibig sabihin Hindi lang, talaga yun. hindi yun ang target market. Hindi talaga yun ang, may mga taong parang, So, hahanapin mo yung mga target market. yes. And also, ignoring competitors and market trends. Yan na. So, ini-ignore natin yung mga competitors kasi, syempre, for example, Tapsilogan, yung mga Filipino restaurant, may Tapsilogan din naman dyan eh. Oo. So, syempre, as an owner, nag-try ka ba sa mga different, Tapsilogan in town? Kumakain talagang, ngayon nga, especially now na nandito na yung Tapsilogan,
ang in-order ko sa mga restaurant is tapsilog. Tapsilog. Kasi I want to compare, ano ba yung tapsilog nila, ano yung tapsilog ko. At syempre, open din tayo sa innovation ng Tapsilog. Oo. So, kasi matakil yan natin later on yung pag-innovate ng products. So, that is on number 1, neglecting market research. And number 2 is inadequate planning. Syempre. Yan na. So, ang planning, paano ka ba nagawa ng plan? Like, how you do plan? You sit together with your partner or business brainstorming, umpisa kayo sa brainstorming. Siyempre may mga partner, partner ka, meron kang mga friends or may mga specialist ka na nakakausap. So mag-gather ka muna ng information. The more information you get, the better. The better. No? Ano yung sa part of plan mo na medyo, I think, medyo weak ka or medyo strong ka? So, ano yung mga part ng plan nun? Let's say, costing, let's say, for example, marketing, Yun. or let's say, dealing with people. In terms of dun sa mga finances, sa accounting yan, medyo mahirap or mahirap in a sense na hindi ko linya eh. But andun pa rin ang aking Kailangan mo matutunan. motivation or perception na dapat matutunan ko yan. Hindi porke mahirap, hindi mo na Hindi mo gagawin. gagawin. So, the more na mahirap yan, dapat the more mong pag-aralan. Kasi part ng business yun. Oo. So, again, that is actually number 2. And isa pa, i-add ko lang yung starting without a solid business plan. So, kailangan solido yung business plan mo. When it comes to handling the people, when it comes to getting your suppliers, Siguro dyan pumasok yung yung mga experiences natin throughout our employee life. yes. Na nakita natin kung ano yung In-apply na natin. mga department na to, anong ginagawa nito, ano yung process. procedures nito, anong procedure niyan. So, nako-combine mo yun. Kahit hindi ikaw nandun sa department na yun, meron kang idea. Yeah. And it's also part dito nun is yung sinasabi na not setting clear kung ano yung achievable goals. So, syempre, kapag nag-open ka ng business, nagawa ka ng business plan, dapat may goal ka later on. So, let's say, you're putting up a goal, let's say, in 5 years right now, I will be having another branch. Let's say, for example. So, may goal ka, hindi lang... Huwag naman 5 years yan, matagal mo Oh, medyo matagal, no? Well, it depends kung gaano kalaki yung business na ipuput up mo. Sabagay. We're talking about like, ano pa ko kagabi is IKEA. Grabe ang ganda ng IKEA marketing plan. Oo. So, but anyway, going back to our topic is to, ano yung kailangan i-avoid ng mga entrepreneurs. Secondly is yung inadequate planning. So, very, very poor planning. So, kumbaga parang hindi na pag-isipan na darating yung ganitong worst to worst case. So, hindi preparado, no? Dapat yung imagination mo medyo malawak na. Oo, at saka medyo realistic ba? Oo, Realistic. Medyo malawak siya, realistic. At yung goal mo is clear. Oh, So, dapat achievable. yung vision mo, dapat sa'yo pa lang, maliwanag na. Maliwanag pa lang sa'yo yun. So, pag hindi maliwanag sa'yo yun, may mga tao na hindi naliwanagan ng vision at goals mo, that's bound to Kasi to fail. as an owner, ngayon, pag kinausap kita at sinabi ko sa'yo kung ano yung vision nitong business ko, hindi ka maniniwala sa akin hanggat hindi ako naniniwala sa Sarili mo. At hindi nakita rin sa'yo kung anong ginagawa mo na nakikita ng tao. Relax ka lang, di ba? So, before we go on to our third thing, which is, may tanong ako sa'yo dito sa number 3, top 3. Ito yung, lahat ba ng business is kailangan may kapital? Yes or no? Or maybe? If we're talking about monetary, hindi lahat kailangan hindi lahat kailangan ng monetary na capital. Yes. But kailangan mo mga kapital sa effort, sa Yun, study, sa time, which time is very, very, very important. Very important. So, kasi pwede ka magsimula ng negosyo in zero eh. Kasi a business is just started with an idea. Diba? Idea mo na, to solve a problem of this. So that is actually a business. At saka may mga businesses na pwede kang wala kang puhunan in a sense True. na just to be a specific example is yung trading.
Parang Ikaw, kumuha ka dito, ikaw ang bininta mo. manufacturer, sila yung buyer. Ako, Middleman. hindi kita kailangang bilhin. Hindi ko kailangan bilhin ng produkto. May buyer na eh. Hihingi ako ng advance dito, ibabayad ko sa'yo, i-deliver ko. Pagka na-deliver ko, babayaran niya ako, babayaran kita. So that is non-monetary startup business. So More effort ang kailangan. more on time. More time, more Time. effort. Kumbaga parang binayaran ka sa time, binayaran ka sa talent mo. Yun ang parang services mo sa kanila, no? So kumbaga middleman ka. So yes and no ang tamang sagot doon. Kaya mong magsimula ng may konting kapital at pwede rin namang magsimula kahit walang kapital. It's just, sabi nga nila, laway lang, di ba? Laway lang puhunan. So, that is on our number 3, which is insufficient capital. So, ano pala dito ang number 3 is yung insufficient capital. Understanding the startup and operational costs. Kasi may mga businesses talaga na kailangan mo talaga ng kapital. Kailangan talaga kasi may tao, may equipment, Meron kang physical store. physical store. Yung paglalakad pa lang ng dokumento. Oo, yung tinatawag nating licensing, that's actually a part of fixed costs. May pera na yan. Fixed costs. So, kailangan talaga, may mga certain business lang na hindi mo kailangan ng pera. Yes. But, karamihan sa mga businesses is kailangan mo ng kapital. So, ang sagot pa rin pala is yes. Yes and no nga. Ibig sabihin, Pero hindi kasi, ang tanong kanina is yung business eh. So, kapag legal business ang pinag-uusapan, there's along with that is the cost already for municipal costs or may pera pa rin but not that much. So, minimal. So, depende nga sa product and service na itatayo nyo. So, yun ang concern natin dito. Kung kailangan nyo talaga ng sufficient funds para i-sustain yung business, di ba? So, over-relying on debt or understanding cash flow needs. Ayun. So, yan. Ito na yun. Part of the 3 yun, yun yung parang sagot natin sa insufficient funds or insufficient capital is over-relying on debt. So, kumbaga parang nangutang ka and then dun mo na lang actually inaasa yung pag-run ng business mo to that debt. yung pangungutang, kung tama yung pangungutang mo, hindi siya masama. Yes. That's true. Nagiging masama lang ang utang kapag ka inutang mo yan, tapos Liability. binili mo ng cellphone, Yes. binili mo ng kotse, pero kung inutang mo yan to produce or to make To money, gain money. maganda yun. Maganda yun. So that's actually yung tinatawag naming over-relying on debt or underestimating the cash flow needs. So let's say for example, umutang ka and then that actually fund is fixing the problem in some services or section in the business. Hindi mo ginawa yun. So kumbaga parang hindi pumunta sa tamang paraan. Yung funds na yon. So that is actually yung magiging insufficient funds para ma-run yung isang business. Para mag-improve din yung business product mo. No? So that is on number 3. And I think that's on the number 4 is parang kakabit na to eh. Yung poor financial management. Siyempre. So, syempre, nangutang ka and then may pera ka na ngayon, anong gagawin mo? So, ano mo dito? Anong view mo dito? Hindi, siyempre dapat maintindihan mo kung ano yung mga importante talaga na obligasyon mo at huwag mo siyang i-neglect. Huwag mo siyang pabayaan lang. Ibig sabihin, it doesn't mean na hindi mo siya iniisip, hindi na siya nag-i-exist. Yes. And under the poor financial management is there are 3 things that you need to know. One is mixing personal and business finances. Yeah. So yan. So yan ang pinakang big no-no sa business. So kapag may personal funds ka at you are running a business, you think that you fund your business from the financial personal money, that is a big no. Kasi hindi mo na alam kung nag-grow yung business mo o hindi. Wag mo siyang Diba? wag mo siyang kumbaga Practicing. hindi, wag mong kuhanin muna yung Yes. bunga hangga't hindi pa siya hinog. Yes. Kumbaga parang andun pa yung pera sa business eh. So, at saka nandun pa tayo sa, wala pa tayong 1 year eh. So, yung 1 year ng business natin, kumbaga, nandun lahat
ang effort yung work and time, andun yung funding, andun yung workforce, andun yung innovation, andun yung upgrades of product and services. So kumbaga andun lahat yung funds. But if you tap it with your personal money, you never see if the business is growing, let's say for 3 months, for 6 months, because again, kumuha ka ng funds dito sa business and then you tap it to your personal. So that is big no-no also. Kasi hindi mo alam talaga kung magkano ang profit ng business. Kasi napupunta yun sa personal and the personal napupunta sa business. Kasi hindi porke nag-profit ka ngayong buwan, pwede mo na siyang gastusin. Yes. Remember, there will be always rainy days. Yes. So you have to save that money para dun sa mga rainy days. And then also, those funds is actually preparation for expansion. Isipin nyo yung parate na once na nagka-profit yung business, it's not always a profit. There will be a time that will be, hit by, I don't know, pandemic again. Hindi mo masasabi. We never know. The pandemic will hit only like 1 year. Now it hit like probably 3 years or more. So again, you need to set aside the personal funds and the business finances. So under 4, which is poor financial management, is the lacking proper accounting practices and oversight. Yung parang parang nag-dream ka ng Actually, lahat ng pumapasok o lahat ng ginagamit mo sa business mo, dapat naka-itemize yan. Yes. Dapat naka-account yan. Kahit na maliit na bagay yan. Ano pala yung natin sa mga viewers natin, ano yung mga type ng mga expenses or entity na napupunta ang funds sa ganoong business process? Can you give example, sir? Para maliwanagan yung ating viewers. Alin, again, ulit. Yung mga, let's say, yung funds, yung let's say, for example, yung proper accounting practices or oversights. So, kumbaga parang ito kailangan sa tao. Ito kailangan sa product. So, ito is para sa yung allocation ng budget. Budget. Yung allocation ng budget, dapat alam mo rin. Tapos yung, depende sa plan mo eh. Katulad ng, let's put on a specific example, deliveries. Yes. So, instead of, since beginner ka or initial yung business mo, hindi mo kayang mag-put up ng sarili mong fleet, gamit ka ng talabat sa third party. Delivering provider. So, in that sense, magkakaroon ka ng, yung dapat na i-allocate mo doon na budget, mai-allocate mo sa iba na improvement pa rin. So yun nga, a proper allocation of budget is a must in running a business. So, kasi parang, yung funds na mapupunta, let's say ang rent is, let's say, ganitong amount. And then, can I get like chunk of this and then to patch up this one? So no. Kasi parang domino effect yun eh. Kung sunod-sunod, wala kang pinipix na problema sa mga ganung bagay na or strategy sa ganung paraan. So, you need to be account all of the things in and out, specifically yung mga operation cost mo, mga dapat products. may allocated budget talaga. May Excel ka at saka yung product cost. Ngayon, kung yung budget mo is up to that budget lang, You work on the budget. Yeah, work on the budget. So, the number 3, down on that poor financial management is not keeping a close eye on expenses and profitability. Yun. So, yun nga. Hindi mo na ina-identify na. Marami kasing mga, lalo na sa business, especially operation, maraming mga expenses na akala mo maliit lang. Maliit lang, di ba? Akala mo, sige na, okay na yan. Okay na yan. Pero kung ma-accumulate yon in a month time or in 2 months, 3 months, 4 months, Doon mo nakita. makikita mo, saan napunta yung profit na dapat na ganitong profit? Kasi, ang dapat nating isipin dito sa pag-run ng business is yung pera is napupunta, itatag natin siya as expense or as profit. So, kailangan natin malaman yun in a running up business, magkano ba talaga ang profit and magkano ang in-expense. Kung mas malaki ang expenditure,
above from the profit, medyo losing state ang business. So yun naman talaga ang parang formula dito eh. Kapag medyo malaki ang profit, tingnan mo rin naman yung product and services mo kung kung okay. Lagi mong i-divide yung mga aspect ng business mo. Like for example, meron kang mga fixed na Fixed babayaran. cost. Fixed cost, set away. Meron kang, let's say, mga in terms of ingredients. Meron kang packaging, meron kang presentation, meron ka sa marketing. So, may mga allocated budget yan. Ngayon, kapag sa fixed mga bayarin, hindi ka pwedeng magbawas doon kasi fix yan eh. So, doon ka ngayon sa costing mo ng maybe ingredients na wag naman mawawala yung quality. Yes. So, maybe sa packaging, magbabawas ka ng konti or imbis na yung mga maliliit na items lang na minsan tatanggalin mo lang yung cabbage. In the long run, ang laki pala nung effect nun. Kasi nangyari ito sa, I think, one airlines actually, di ba? Parang salad nila. Salad nila, di ba? Lettuce ata. Lettuce. So, yun yung effect nun na parang hindi nila, yung management, hindi nila alam na ganun pala ang pwede nilang masave na million of actually, dollars. akala nila lettuce lang siya, but every time kasi na napapansin ng mga hindi nila na alam na nawala na pala. Hindi siya kinakain. Hindi siya kinakain. Maraming hindi kumakain. So, why not let's remove it? Tapos, study natin. So, ang dami pala nilang na-save na money doon. Yes. Yung mga ganung bagay. So, again, that is actually yung poor financial management. So, yun yung not keeping a close eye of the expenses and also the profitability. Number 5, we are on number 5 already. Ito is actually parang I think most aware ang mga business owner dito sa Qatar. Sa number 5 nito. Ano ba yun? Kasi sa let's say Philippines, halos wala tong walang pangil ang sa atin eh. Pero dito kasi ignoring legal requirement. So talagang medyo may eye talaga dito ang At saka ang government medyo mabigat lang dito sa Qatar, hindi yung information ng in terms of legal requirements, hindi siya alantad talaga siya. Alam talaga ng tao. Tsaka, minsan ang hirap kuhanin ng information. Ganun ba? Minsan mahirap kuhanin yung information. Yung exact information. Yung exact information. Like, let's say, itong summer midday break. It was how many years consecutive na June 15 ang start. Okay. Pero ngayon, June 1. Okay, so nag-iiba-iba. So, dapat yun, parati ka rin updated doon. Kasi yun, kahit na sa restaurant, may effect din yun. Dahil kasi yung business operation mo. Ewan ko kung alam nung iba ito, but yung midday break kasi bawal magtrabaho from 10 to 3. Affected yan ng restaurant kasi sa delivery. So, walang mag-deliver ng ganung time. Bawal ang motorbike. Pwede ang kotse. Pero but yung motorbike hindi. But and usually na ginagamit is motorbike. Yes, mostly lahat, like 90%. Dapat yung mga regulation na yon dapat updated ka. I think we will just pause. Okay, we're actually live again. Okay, doon na tayo sa number 5, ignoring legal requirements. Failing to register your business properly, which is actually this is already registered and function really following the regular guidelines. Dito sa Qatar. Kasi hindi ka makapag-open hanggat hindi ka lisensyado talaga. That's really good in Qatar when it comes to permits. Yung sinasabi natin last previous nating hindi katulad sa Pilipinas na may tapsilugan sila, magtapsilugan din tayo. Dito kasi pag nakapagtayo ka nito, medyo lamang ka na kasi mahirapan sila na mag-put up kasi nga may mga documentation na kailangan. At it will take time. Hindi ka agad kinabukasan, may business. Kasi sa Pilipinas, pag nakita alam mo yun, malakas yung milk tea. Mag-milk tea na lahat. After 3 days, may milk tea na sa kabila.
So yan. So neglecting necessary license, permits and insurance. Ayun, insurance. So actually lahat naman natin may insurance dito, no? Oo. Lahat ng business may insured naman. Kasi parang may bank bond Oo. na tinatawag. Bank bond is actually yung parang bago ka mag-open ng business, mag-open ka ng business account na sa bangko, and then that will be together. That's actually your bank bond, no? Insurance, oo. Normally, I think At depende. saka, depende rin sa budget ng business or ng company. Kung- Pwede mo rin naman pataasan yung insurance mo. O kung gusto mong i-insure yung in particulars, pwede rin naman. Aba, eto na yung ano overlooking intellectual property protection. Aha. So yung copy. Especially sa food industry. Food industry, 'di ba? Mahirap ano 'yan. Parang tapsilog, kumbaga tapa. Anytime. Marami namang marunong magluto ng tapa But katulad ng sa atin, Naming itself. since yung tapa natin ay yung brand natin na dinadala is yung tapa natin. So may special recipe siya. Yes. So angat siya doon sa mga ordinaryong tapa. So True. yung intellectual property mo na yon, dapat yon sa'yo lang yon. Sa'yo lang at wala nang i-copy pa. So that is actually on number 5. So we're now going on number 6 and we will be going to our commercial break muna tayo. So napapasarap ang ating kwentuhan. So mag-commercial break muna tayo mga kabayan. And again, we are here at the Tapsilogan Restaurant and available na ang halo-halo for order. So for more information, just contact our details at Tapsilogan Restaurant. So pause for a break. Break tayo in 1 minute. And hello guys, good afternoon, it's me again, your Qatar social media guy here in Doha, and we are live right here at the Tapsilogan Restaurant, and with me, my co-host, every Tuesday, Mr. J, the owner of Tapsilogan Restaurant. Yeah, going back to our topic. Going back to our topic, tapos na tayo sa number 6. So, again, ito medyo, wala pa naman tayo dito, pero pwede natin pag-usapan. Ano ba yan? It's about the over-expansion. So, wala pa naman tayo ng mga Wala brand. pa. So, Although meron na tayong idea, but may future plan na, Aha. pero hindi pa natin siya mai-account kasi medyo it's too early pa. pero tama yung sinabi mo. Isa dito sa number 1 dyan, under the over-expansion is expanding too quickly without solid infrastructure and demand. Siyempre, kailangan kasi ma-master muna natin yung
processes, yung system, yung procedures, SOP, yung kumbaga. SOP natin, bago natin siya i-replica. So, yung tinatawag din nating expansion is branch out ang tinatawag na. And we're not talking actually only in Qatar, but outside Qatar. Kasi pwede naman tong i-duplicate sa ibang lugar Oo. Not only in Qatar. So, sa mga pwedeng... Especially, I think, sa GCC, it will Sa click GCC. pa rin talaga ang top silugan. Kasi ang ganda ng image. wala pang Tapsilogan sa iba't ibang lugar. I'm talking about the Tapsilogan name Like well, sa Saudi Arabia, I'm Dubai. not sure, but so far, wala pa naman ako na ano. Pero Wala pa ewan ko lang. nag-branch out na like Tapsilog talaga, no? Pero I think it will click din kahit sa Dubai. Kasi I've been in Dubai din naman. So, doon nga, medyo fancy-fancy. But, Magandang competition kasi doon Ang dami talaga. kasi parang ang datingan doon, since mga OFW, mga fancy-fancy na restaurant, tapos pag bigla kang nagpangmasa, Oo. alam mo yun, biglang dive na gano'n, no? Kakagatin pa rin ng Nadi-disrupt siya. Especially mga Pilipino. Of course. So, yun ang ano natin, expansion too quickly So, medyo mabilis ang expansion natin na hindi natin nalaman yung mga aspect na kailangan nating tingnan, which is yung, yun nga, yung demand. Kung mataas ba yung demand talaga Oo. sa market. And also, stretching resources too thin and losing focus. So, kasi kung dalawa na yung branch na pinagaan natin, Oo. divided na halos yung attention natin. Kaya nga dapat bago kayo mag-branch out or bago kayo mag-expand, make sure na na-master nyo na muna yun. Yes, make sure na talagang 99.9%. So may 1% pa nga na alam niyo na yung ginagawa nyo, high demand na yung product nyo, and it's just need ano ba yung recipe for expansion? Well, Aside from higher demand. I guess What do you think? usually demand Usually kasi demand. Demand is portion at none. Makikita mo siya even dito, although yung mga tao is hindi pumupunta rito, but nakikita mo yung order sa Talabat from Doon pa Alsat, lang, di ba? from Najma, from malalayong lugar, Wakra, Esdan. So, nakikita mo na, oy, pwede ako mag-branch out dito sa lugar na to kasi ang daming order dito. At saka, syempre, yung data, actually, ang pinakang friend natin, when you want to expand, is you have a data that shows you the accurate information to decide. Isang malaking factor yung numbers Oo. Isang malaking factor is number, ano ba, bakit ka ba mag-expand? Ano yung... Tsaka when you say data, dapat reliable data. Reliable data yun Wag yung Well, reliable data is actually we're talking about, let's say, Talabat. Actually, sa Talabat kasi, makikita mo yung Ganyan ang Talabat, diba? name, phone number, address nung umorder. At saka yung yung frequency, no? Oo, yung frequency niya. Kung ilang beses na umorder, So kung mataas ba yung demand doon. makikita mo na umaabot ka pala sa lugar na ganito. Then mag-scout ka. Tignan mo yung surrounding, mag-visit ka doon. Pero asa na ba talaga ang Tapsilogan ngayon? Anong ano niya? Like in terms in terms of like magkano ba I mean we're talking about figures of like 4 figures, 5 in figures per terms month. of profit, in terms of tapos na tayo dun sa break-even. Tapos na tayo sa break even, guys. Although dun sa Ramadan, medyo Talagang let's not tayo. count it. Let's not count it kasi Let's not count it kasi talagang down lahat ng business ng Ramadan. But if you look at the figures dun itong May and itong starting ng June, lumalampas na tayo ng konti sa mga break-even. So that means we are still improving from day one up to now. We're still improving and we are striving to improve. And by the way, parang halos wala pang nabago sa lineup ng product nila. Same pa din. Oo. So, kumbaga, lalo na siguro kung mag-add tayo ng products, mas lalo pang lalaki yung potential ng business. But we are very
happy to announce that we are on surpassing the break-even stage of the business. Nakakatuwa. On our going 6 or 7? 6. Going 6 months. So, lingid naman sa kaalaman nyo na talagang from the beginning Oo. hanggang ngayon, Kasama natin sila. kasama natin sila. So, paano nag-grow yung business? Paano nag-grow exponentially yung ano natin, talabat natin, delivery partner natin. So, magkano siya? Let's say, if we can give in a figure, let's say 1,000 to 5,000 a day, that will be good? We're reaching 1,000 plus. 1,000 plus day. every day. So- So, if you compute it like maybe 30 days, so there you go, that's the data. So, ito yung guys, sa mga entrepreneur dyan, so, and we're only talking about the talabat. If we're talking about talabat, and if you have like 1,000 or 1,500 per day, you multiply by 30, so that is actually yung kita na ng business. So, again, that is only one part of the Only one- pizza or the pie. Isang aspect lang. Isang yan. aspect pa lang But ng pie. Don't forget, yung talabat, hindi siya full profit kasi May kaltas pa sila meron dyan. siyang portion na inaalat natin doon sa Percentage, marketing nun, yes. na binabayaran natin sa talabat. But think of it, if you are running talabat on its second month na ba Second tayo? month, second The month. second month, and you have like this. So, what more if the business is running in 1 year? Full Tsaka blast. ano pa, talabat pa lang yan. Talabat pa lang yan. Meron guys. ka pang snunu, meron Meron pa tayong mga snunu na mag-onboard. Kapag ka nandun na yan lahat, Full blast yan. So, I think yung time na talagang masasabi ko lang talaga na ang business should have time. Oo. Business should have enough time to breathe, to execute yung process, and yung walang success na talagang overnight eh. Oo, wala. Wala. Talagang kakain ng oras yan at pagod, effort. Dadaan talaga yan sa cycle ng a year na talagang Tsaka pa- huwag mong isiping Parang puno lang yan. Sa umpisa, talagang panay ang dilig mo, panay ang fertilizer mo. Pero once na it's a full-grown tree, wala na, hindi mo na kailangan alagaan yan. I think siguro, kahit naman sigurong anong punong itanim mo sa isang taon, walang mamumunga ng sobra eh. Oo. I don't know. Siguro mga drafting, pero hindi naman puno yun. Ang sinasabi ko dito talagang from the seed itself. Tsaka ang business, ideally, ang business, or normal sa business, yung 6 months mo, talagang Break even or loss. break even or loss. That is actually the rules of successful business during that phase. Dapat sa 6 months mo, kung hindi ka man mag-break even, malapit ka na mag-break even. Yes. Kasi kung hindi mo siya maa-attain, ibig sabihin nun, there is something wrong with the process, with the costing, with a lot of things. Maraming factor na pwedeng mali. But kapag nasa 6 months ka at medyo may profit ka na, ibig sabihin nun, you're on the right track. Ngayon, tignan mo ulit kung ano yung pwede mong babaan, pwede mong i-save, pwede mong i-allocate, o pwede mong i-improve. And then, you'll work it out. Doon mo makikita na, oy, aangat ka ulit sa 7 months, 6 months. So, At hindi naman siguro walang perfect business eh. oo. So walang perfect business. Ang business is dumadaan talaga sa facing na mafe-fail ka, madi-disappoint ka, parang ma-burnout ka. That's actually the recipe of success. Oo. And take note of this message, guys. Walang word na success kapag walang failure. That's actually yung definition of success is the absence of failure. Ay nandun ang failure. So kailangan ma-distinguish mo alin ang success, alin ang failure. So hindi ma-identify ang Tsaka ang success kapag failure walang kasi is one good teacher, kumbaga. Yes. It will teach you, lalo na kung talagang Lesson. focus ka sa negosyo mo. Pag nag-fail ka dyan, maiintindihan mo talaga, kaya pala ako nag-fail kasi ganito. Pag-aaralan mo siya eh. Oo. And then, yun yung parang tatatak sa'yo na hindi na siguro mangyayari yung ganun. So, yun. Number 7 natin is over-expansion. Number 8 is poor hiring practice. Aha. Dumaan ka dito? Oo,
Oo. May dumaan tayo dito, guys. Meron So, din tayong mga examples niyan. But ang daming recipe, no? Talagang kompleto, no? sabi ko nga, sa akin, mas more on Attitude. ako ng attitude. Yeah, more on attitude si sir. Kasi yung skills is, siyempre may mga key personnel nga tayo, katulad ng mga cook. Key persons. Siyempre, hindi servers. ka naman pwedeng mag-hire ng hindi marunong magluto. So, but yung mga ibang aspect, matututunan yung skills. Pero yung ugali Attitude, or yung hirap. attitude ng isang tao, pag Trademark yan na niya yun Yan na Trademark yun. na niya yun So, paano mo siya malalaman? Pagtrabahuin mo siya. Well, there are like things that you can mold a employee by giving compensation, by giving rewards, by also sending them to a let's say ano man, mga learning tawag dito, seminars, mga seminars pwede mo siyang i-undergo doon. Tsaka ang If business, ever talaga gusto mo mag-invest Oo. sa isang tao na talagang babaguhin mo yung characteristic niya talaga. wow, tama yun. Improvement dun sa mga staff. Kailangan yun. Kailangan motivate But mo yung ano. you have to award those kind of improvement dun sa right person. Sa right person. And also you need to have indicators, mga indicators din na. May mga okay, nagbago na siya. Dati last week ganito siya. So may improvement ba na nakita mo na may hope Oo. na magbabago siya? Ang isa sa tinitingnan ko, yung ina-acknowledge niya yung mali niya. Yes. Kasi napakahirap Don't nun. pointing fingers. Napakahirap nun yung i-acknowledge mo yung mali. Oo, mas magiging totoo pa siya, no? Sa staff mo, in particular sa mga staff, actually, I'll give myself an example, as an example, doon sa company na pinagtatrabahoan ko. Kasi ako yung type ng person na medyo dedicated sa trabaho So, since natayo yung Tapsilugan, definitely, nag-mellow ako ng konti. Kasi, medyo may setback ng konti. Oo, dun sa kasi company. as employee ka din. Napansin yun ng managers ko na parang lately out of focus ka or something na gano'n. Okay. So, sa akin part, alam ko yun na naging out of focus ako. And I admit. And I told my managers na ina-acknowledge ko yung pagkukulang ko. But then again, I'm reassuring you guys na starting this point, I will commit again na ganito ang magiging commitment ko again sa trabaho. So, yung mga ganong bagay, pag merong ganong katangian yung isang tao, dapat yun yung mga inaalagaan mo na. Kasi yun yung ina-acknowledge Employee. yung ano nila, weakness nila. And then they try to Kasi kahit sa ang aspect, mahirap yung aminin mo na ikaw yung may mali. Kasi parang It's human nature kasi, parang defensive yung iba eh. So, kumbaga, the man know it all, parang you know. But anyway, so that is our number 8, which is poor hiring practice. Failing to build the team with complementary skills and shared vision. So, yun yung sinabi mo kanina, di ba? So, kailangan alam mo rin sarili mo na naniwala ka sa vision mo. maniwala ka muna. Maniwala ka muna Maniwala ka muna sa before sarili mo. paniwalain mo yung mga empleyado mo. Okay? So that is actually number 8. So we're going on number 9, which is napaka-importante nito. I think this is the one important thing relate to the customer side, which is ignoring customers' feedback. Oo. So yan. Tsaka, hindi lang ignoring, tsaka yung iti-take mo siya as negative. Oo. Kasi talagang may mga makukuha ka na feedback na negative. How you draw a line between a tawag na parang attack sa business or isang a concern? Actually, Paano mo distinguish yung dalawa? meron na akong mga na-experience dito sa Tapsilugan na nag-comment ng negative. Hindi Okay. mo mawawala yan sa business. And I personally called that person na in a way nag-comment na ina-acknowledge ko yung comment niya and thankful ako na nagko-comment siya kahit na siya negative doon sa akin but I'm taking it as a positive way na for improvement. So kailangan iparating ko doon sa customer ko na ina-acknowledge ko yung
yung comments niya at gagawan ko ng paraan paano siya i-improve. Kasi napaka-importante. Napaka-importante yan. Once I-acknowledge na it. ma-satisfy mo siya, ma-resatisfy mo siya doon sa Frustration niya last time. Oh. sa frustration niya last time, babalik at babalik niya. At magbibring pa ng iba yan, hopefully. Yung sinasabi namin dito is acknowledging the customer feedback is actually, we weigh it how you compose your criticism or sentiments or concerns. Kasi may mga talagang attack to its business itself. So, what I mean is, kumbaga talagang, let's say, nag-CI mismo yung owner. Kasi let's say yung commenter is actually working on competitor side. So you need to have a background check, and that I have an experience for that. And I also stand with some of the business entrepreneur before na take your time to do research also of that commenter. Hindi lang kayo like acknowledging yes, we have a fault, but make sure also if you are acknowledging that, you will also know who's the customer you're talking to. Kasi hindi mo alam na competitor talaga yan, in-acknowledge mo. And then yung pala later on, it's already a battle between restaurant to restaurant. So there are dirty things that happening in the business. Ano yan dirty business din. Dirty business din naman yan. May part din na gano'n. May part, yeah, tama si sir, may part din na ganun sa business, which is, yun nga, is falls to the ignoring, kasi dalawa yun ignoring at acknowledging. Kapag in-ignore mo yun, bad side din sa'yo yun. I think ignoring and rejecting is different thing. Pagka may nag-comment sa'yo, ni-reject mo, parang i-contest mo, it will not bring positive output Yes. Pag sinabi nila, oy, maalat yung ganito mo. Hindi, baka ano mo lang yan. Depends ka agad siya, no? So, defensive ka. Pwede mo siyang i-approach na, Constructively. maalat po ba? Sige po, titingnan natin kung check natin kay chef kung ano nangyari. Check po kay chef kung ano nangyari. Baka ganito, ganyan. So, i-improve natin yan sa susunod. So, in that way, meron kang positive result naman. And then you compensate. You can try it another one. You can have it like maybe an option for let's say reduce medyo salt. Pwede mo naman siyang kausapin no? Oo. Prior to ordering, pwede mo na siyang lalo na pag parati siyang pumupunta. Regular customer. Kasi katulad niya sa silog, panlasa na yan, no? silog natin not everybody is eating the egg. Sunny side up egg. Oo. Yung iba Ako, talaga gusto ko yun. prito. Yung iba, sinasabi Malasado. nila malasado. Yung iba nga sinasabi, i-scramble mo na lang. Yes. So, preference. So, mas maigi pagka may mga ganon, tanungin mo na Prior siya. ahead. Tanungin mo na siya, how do you like your eggs? Or Yes. parang ganon. So that is also be addressed to some of the staff of the restaurant, not only here but in another restaurant, and that is actually yung ito is nabibuild ka rin ng dito customer satisfaction and Customer relationship is Yes. very important. So syempre at the end of the day, customer is always right, but take note, you need to have some also respect sa mga other business na yun nga, syempre kapag pinost mo na sa social media, it will damage the brand. Right? Yun ang one pwedeng maging advantage, disadvantage ng social media talaga Kasi once na Depende sa paggamit mo Oo. Depende sa paggamit mo, depende sa pagtanggap ng tao. So, you'll never know. Kaya dapat sa social media medyo careful ka rin. Very careful ka. And if you want to do it properly. Okay? Do it properly. So, nandito na tayo sa number 10, which is lack of adaptability. Okay. Okay. Ano ba yung adaptability? So, yung I think business na-discuss mo, natin to before. I think na-discuss natin. Kailangan ng business mo is nag-a-adapt. Kailangan hindi mo pwedeng ipilit na ito. Alam mo 'yun? Dapat let's say yung business mo pwede siyang maging katulad trend. ngayon. Like trending. Summer na tayo. So, pilitin mo yung tao na kumain ng mami.
Hindi. Parang, Or mga hindi, mami pa rin tayo. Lumi ba yan? Lomi. Lomi. So, sobrang init and then Di ba? So, Napaka-weird, no? Although, pwede mo pa rin siyang i-retain, but wag na siya yung magiging selling point mo. Dapat marunong ka mag-adapt, o pwede ka mag-adapt. Katulad yan, halo-halo, seasonal na pagkain. So, isa din dito yung parang yung hindi tayo sumasabay sa mga trend, di ba? So let's say trending ang ano ngayon, let's say pares. So kapag may pares ka, sakyan mo na. Di ba? Kasi trending na yung business mo eh. May nagpa-trend ng business mo, sakyan mo na pero ibahin mo na ng twist. oo. So, yun yung sinasabi nating up to trend ka dapat. Not only, yes, you have your own business na like Topsy, quiet ka, ganyan-ganyan. But, yung business din is pwede siyang maging trendy in their own way. Okay? So, pwede nating sabayan yun. Yun, being resistant to change a new idea. So yun, yung mga ibang ideas hindi nila na-accept. Parang kasi Yun nga, ang entrepreneur, ang business owner, laging open-minded yan. Laging bukas ang isip niyan sa kahit anong kalokohan. yes, and Crazy ideas. out of the box. Yan, oo. Oo. So yung mga ganung bagay na hindi nila na-try kasi very corporate sila. No, yeah, because there are times that yung product mo is probably suit sa mga Gen Z. Oo. Diba? So why you not try? You know? Okay, so we are going now on our 11th and we are down to like 4. So on our 11th is micromanagement. Ayan. Not delegating tasks effectively. Aha. Maraming ganyan. Even sa experience ko sa company, marami talagang micromanagement. Yung mga micromanagement ang nagpapasira sa isang profession ng isang tao kasi binibigyan mo siya ng task na talaga hindi naman dapat niyang gawin. So insufficient oo. yung ano niya, and then yung output niya is hindi ganun as expected mo. Tsaka dapat bigyan mo sila ng certain level of trust. Yes. Yung mga stuff. Tama-tama yung trust na sinabi mo kasi dito is trusting your team and allowing them to do their job. Nabasa ko na ba yan, sir? Parang Hindi. hindi pa naman. Kasi hindi actually pa ako out tumatama, of script tayo ngayon pero syempre as alam ni Sir Jay ang business niya. So yun nga under that micromanagement is trusting your team and allowing them to do their job. So magkatiwalaan natin yung mga taong hiner natin kasi they serve a purpose eh. Tsaka kasi pag hindi mo ginawa yon, yung time mo mapupunta doon. Yes. Imbis na dapat yung time mo na yon, dito mo na siya dadalhin sa ibang bagay. Hindi, ang gagawin mo pa, pupuntahan mo pa siya dahil hindi To mo make siya sure, tinatras, no? to make sure. So, dapat magkaroon ka ng certain level of trust. Paano ba matatrust? Let's say, for example, sa'yo, paano makakuha ang trust mo? Like ako, empleyado, paano ko makakuha ang trust mo? And Well, in what way ko Sa akin naman is not even sa staff lang, even sa tao. It's always 100% sa umpisa. Okay. And then whenever you do this, you listen. Hanggang doon dadating tayo sa point na hindi pala kita pwedeng pagkatiwala. Sa mga ganung bagay. So that is actually very important yung mga micromanagement, okay? I-delegate natin yan sa right person. So, kumbaga, yes, alam mo na kung paano magluto niyan, but that is not your job. Oo. Okay? Your job is running the company. You're not a chef. You know how to run a chef, but you are not a chef. Oh, good example dito, bigyan natin na sila ng specific dito sa Yes. Tapsilugan. Sure. So, ako, as an owner, makikita mo rin ako naglilinis ako rito, nagmamap ako, Yes. nag-arrange. All around. All around. Yun is nung time na wala pa akong Tao. capability na mag-hire ng Yes. ganong tao. But, alam ko sa sarili ko na hindi ito ang trabaho ko. Yes. This is for just a certain period of time. Ngayon nakahire na ako, meron nang nagagawa niyan. Yung time ko na ginugugol doon sa trabaho na yon, napupunta na sa ibang na more productive. So, it turned to na ganong strategy ni Sir Jay prior to that opening na yung mga third month or second month, siya ang gumagawa halos lahat ng mga ginagawa ngayon ng mga empleyado niya na to see to it na kaya niyang gawin kahit wala. But again, hindi niya gagawin yun kasi nga
mawawala ng focus siya sa talagang goal. Ang goal niya is to make the business run as long as he can sa mga taong i-hire niya. As owner kasi, kailangan tanggalan mo ng load yung sarili mo para makagawa ka ng much important task. Let's say for example, hindi na tayo laloy dyan, kahit sa bahay, di ba? Kahit sa bahay, kung mag-hire ka ng yaya, and then, di ba, kapag nasa bahay ka, ikaw nang mag-aasikaso, magluluto ka, maglinis ka ng bahay, mag-fix ka ng mga kung anong mga sira sa bahay. Rather than to have that time on that household, andito naman nakapokus, let's say, na spend mo dun is 1 to 3 hours, let's say. On 1 to 3 hours here, malaking improvement doon. Kasi nakita mo yung how to run the business, sino yung mga petics, sino yung mga inappropriate, makilala mo yung mga tao, di ba? At alam mo yung kulang sa business. Okay? So that is actually the micromanagement. Again, for those who don't know about the micromanagement is delegating the task to each and every team member. Okay? So again, ito na yung 12. Medyo personal kay sir. It's about neglecting work-life balance. Okay. Neglecting work-life balance. Ano ang work? Ano ang life? Sa akin kasi especially on this I think nasagot ko na to no previous previous episode natin. Initially talaga kakain talaga to ng oras. I think that is actually before napaka-importanting yung parang yung time. Ang tanong din is ilang time ang kailangan mong gugulin sa business at saka sa family. Yes. Ito kasi yung time na ina-nurture mo yung business mo eh. Ito yung kailangan niya ng alaga mo, ng attention mo. Hindi pa niya kayang tumayo mag-isa. Hindi niya pa kaya. So, lahat ng focus mo, kakain talaga yan ng time mo. Kung kaya mong ibigay yung 200%, bigay mo muna. For a certain period of time. For a certain period of time. You give a dedicated time for a baby company. Again, this is a baby company. It's a 6 months old baby company. So, alam mo naman, kahit tingin mo sa infant, if you have 6 months old baby, okay, as much as you have time to fed, okay, yung bata at alagaan sa 24 hours, you can do it. Okay? But syempre, kailangan talaga niyang i-nurture eh. Kailangan talaga niyang focus yung attention mo sa kanya. Saka isipin mo na lang, yung ganong age ng baby, talagang lagi mo siyang buhat-buhat. Lagi mo siyang buhat-buhat. So dadating yung point na siguro before 1 year, kaya niya nang medyo maglakad ng konti. Hanggang sa kaya niya nang tumayo mag-isa. Yes. Hanggang pumunta na siya sa school. So ganon din sa negosyo. Ganon din sa negosyo. There's a learning curve. Yung stage na to, ito yung stage na dapat mo siyang, yung sensitive siya, masyadong sensitive, na dapat yung full attention mo nandoon. Kasi otherwise, babagsak ka or yung baby ang parang maapektuhan. Which is the company. So, aside from that is yun ngang overlooking and risking burnout. Ayun na nga, yung burnout na tinatawag. Ignoring personal health and well-being. Ayun na nga. So, malaking factor, guys. Guilty. Guilty si Sir dito. Kasi nga, syempre, yung well-being ng, not only the well-being, mental state ng isang business owner is at stake sa mga ganitong bagay. Kasi nga, yung nineglect natin yung work na eh. I mean, yung life balance at work eh. Tsaka yung stress, bawat tao, iba-iba ang effect ng stress. Yes. At tsaka yung level ng stress natin, iba-iba. I mean, in general, kasi, ang babae at saka lalaki, magkaiba talagang pag-handle ng yan. No, it's not even the gender. Even diba? yung individuals,
Maaari sa akin, pagdating sa pera, hindi ako masyadong stress. Pero pagdating sa, let's say, sa work, stress ako. Iba yung level ng stress mo sa work, ibang level ng stress mo sa... Kaya hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao na ang bilis mo naman ma-stress. Kasi sa kanya, yun na yung threshold niya. Yun yung threshold niya. Doon sa particular na estado niya na like life area balance. na yan. So, kung kumbaga, ikaw, ang stress mo is family. Pag may problema ka sa family, doon ka na-stress. Affected ka masyado. Pagka sa dating naman sa trabaho, okay lang. Okay lang. Pero sa akin, baliktad. So, magkakaiba. Bawat individual, magkakaiba ang stress level. So, you better know your stress level. Alam mo kung hanggang saan ka lang. Para syempre, yung health mo rin. Kaya, sabi ko nga, guilty ako kasi recently, di ba? Medyo na-hospitalized ka. Siguro na overfatigue siguro sa so anyway, yung overlooking and risking of burnout. So I think na burnout si sir. So sobrang imbalance yung pagiging stress niya throughout nung life at saka work niya. Hindi na balance eh. Kaya siguro syempre lahat ng tao is may may parang pinakang limit. Ang maganda nga doon, nadaanan mo na siya. Alam mo na siya ngayon, oy, hindi pala dapat gano'n. Dapat pala bigyan ko rin yung time ko na punta ka sa doktor, medyo magbawas ka ng konti dito, medyo mag-exercise ng dito, medyo matulog ka ng konti. Which is, ang hirap nun guys, kahit ako siguro, kahit si sir, na-stress sa ganyan. Kasi yung ibang tao ngayon, ang iniisip lang is work, bahay, work, bahay, work, bahay. So, but si sir kasi, work, bahay, pamilya. Work, business, pamilya. So, mas marami pang na-spend sa business eh. Kasi work is like 8 hours, let's say. So, hindi mo dapat dalhin ang work, okay, sa bahay, at yung bahay na problema, hindi mo dadalhin sa business, at yung business na problema, which napakahirap balansehin guys. Kasi as entrepreneur, ito na yung pinaka-characteristic na dapat maging standard na ng entrepreneur is to balance the workload and stress levels at time management. Yun yung mga key reasons kung bakit yung kaya mga ibang entrepreneur, alam mo kung ano, mga manhid yan mga yan minsan eh. To be honest, marami akong na halos sa kanila emotionless. Kasi sineset aside nila yung emotion. And then they take decision because of that decision making, logic. Nagiging logic sila. So, we are actually on entrepreneur mindset, we set aside solely in emotion. Emotion for us is very less in our daily lives. Okay? But we're not neglecting the emotion, but it's just less importance. Okay, so number 13 na tayo, it's failure to network. I think wala tayong problema kaysa dito eh, sa failure to network. So, about the not building and maintaining industry relationships. So, I think we prove it for the past few weeks actually. We engage, no? We engage sa community by having sponsored of tournament. So, isa na yun magandang experience sa akin. Magandang experience na yun, di ba? Magandang exposure, magandang return cost, maganda ang naging dulot sa atin nun. So, and actually, to be honest, hindi natin pinag-usapan natin yung para hindi ang aim is to gain profit eh. Is to brand awareness eh. Brand awareness. Brand awareness. Maintindihan ng tao na meron palang Tapsilugan. Yes. So, that's more important aside, you have break-even, it's okay. Siyempre, profit is always important, but hindi lang yun ang aspect ng business. Yes. Kailangan din, mapakilala mo sa tao na nandito ka. And then networking, importante doon. So, again, missing out of mentorship. Ayun na. I think guilty ka rin dito.
Hindi ako Or open online ako, ka nanonood? na online ako nanonood. Online nanonood. Tsaka hindi ako open sa akin yung yung lahat ng Advice. advices, yung mga tao na bibigay ng help. Open ako doon kasi Good thing pa rin yun, no? at the end of the day ako pa rin ang mamimili kung ano yung Right for you. iti-take ko, kung ano yung itatapon ko. So basta lahat ng pwede mong kuhanin mo. Kasi lahat Na makakatulong sa'yo, lahat ng maka-improve information yan, kailangan yan, Valuable. valuable yan. But make a selection kung ano-ano lang yung applicable sa'yo. Kasi importante kasi yun sa mga taong humingi ng advice, if yung mentor or advisor na talagang dumaan sa ganung process. Kung talagang nakita mo yung person na talagang doon siya nag-struggle and come up with good experience. Oo, tsaka pag nawili ka ng mentor, dapat yung reliable naman. No, hindi yung nasabi na ganyan, nasabi na ganon. Na makikita mo may proven track. Yes. Pag doon ka nakinig, doon ka sumama, sigurado doon din ang papunta. So that is actually missing out of mentorship, partnership, and collaboration opportunities. So I think we're on track naman kahit pa paano. But we need to have more exposure sa mga groups. So later on, we're gonna have a lot of collaboration and also some opportunity of partnership. So number 14 and last two na tayo. Okay, last two na tayo guys ha. So ignoring risk. Aba. Okay. Ignoring risk is failing to conduct risk management and contingency plan. Ayan na. Yun nga. So, yun na nga. Worst to worst case to eh. Lagi kang every deal na gagawin mo sa business mo, there is always risk. Yes. So, dapat yung risk is calculated sa'yo. Yes. Hindi ka lang basta sabak ng sabak. Sabak ng sabak, no? So, kumbaga parang may baril ka na, laban na? No, hindi. Pag nawala ka ng bala, paano na? Alam mo rin kung kailan ka aatras, Kailan ka atras? kailan or- ka sisige. Yes. So that is actually kumbaga dapat on that first day ng business is alam mo na yung risk na pinasok mo. Kasama na yun sa business plan. Oo. Okay, sa business plan. So isa doon is yung not having a backup plan for critical aspect of business. So, ito na rin yung sinasabi natin last episode actually is yung mga worst to worst case. Ano na yung mga backup plan natin. Ito Plan nga B, yung plan B, sinasabi plan C. ito rin yung sinasabi ng marami na yung profit mo ngayong month na to, wag mo siyang spend. Yes. Yan ang backup mo. Yan ang for backup the plan next, mo. next Yes. month. Ngayon, pag next month at may profit ka ulit, save mo ulit. That's for plan B. Reserve for plan B as always. Kasi laging may rainy days. Laging may rainy days. Yes. Kung kailan dadating yon, hindi natin alam. Yes. So it's really a good opportunity to have work with your partners and to know and to discuss about the risk of the business and potential downfall of the business and how you come up with a good strategy. And you need to work together to analyze those risk factors that can affect the closing of the business or the failure to execute the method of some plan B or plan C that you have. So kailangan talaga may backup plan, may tools ka talaga. No? Oo. So lastly, ito yung mahirap natin ibigkas eh. Compliancy? Complacency. Okay. Complacency, guys, is actually yung parang very Panatag compliance ka. tayo. No? Parang napapanatag ka na kasi ito yung sequence na nangyayari. So, Repeatedly, parang hayaan mo na, okay na yan, constant kaya na na. yan, okay na yan. So, sa business, hindi pwedeng ganun. You have to see it through. Na, So, ito ba yung sinasabing parang nasa comfort zone ka? O hindi mo rin nasa well, I wouldn't say na yung isang business owner is nasa comfort zone. Kasi pag naging business owner ka, lagi kang umaalis sa comfort zone mo. Oo, kasi Lagi parang ano yun eh, parang you get out from your comfort zone. Kasi yung, for example, yung sinabi natin last week, 'di ba, sa episode natin, yung kala mo yung empleyado ka na, hindi ka na matatanggal. Oo. Hindi ka na kasi ang employment is bound to
It's bound to end because the end of contract, it will be applied to anyone, guys. So, yun yung Tsaka parang downside na ng employment eh. Yung comfort zone, yun ang pinaka-dangerous zone sa akin eh. I think yes. Hanggang doon na yun. Wala ka ng Wala ka ng improvement wala eh. na. You accept the comfort zone means komportable ka na doon at hindi ka naka-prepared. Kaya nga, Ano bang comfort zone sa'yo? well, sa akin nga, parang whenever I feel na komportable na ako, hindi ako mapakali. Ako din eh. Parang sobrang saya ko. Parang komportable na ba ako doon? So, I think there's something going on. Kasi napaka-komportable ng lahat ng bagay. Parang, Doon ako na-nervous din eh. kailangan kong, uy, okay na ako dito, so ano pa yung pwede kong gawin? Oh. So, sa akin kasi, parang pag naramdaman ko yung comfort zone at pag naramdaman ko medyo masaya, sa akin, ang intuition ko parate, there's something wrong that I didn't check. Baka meron ako hindi nagagawa pa. Yun yung parang ano ko eh, well, the saya factor is there, not to say that you accomplish things, but you actually missing some part na nagdiwang ka agad ng Siguro sa akin, ang mas maganda is to enjoy the moment, enjoy the process. Kung ano man yung maging problema or yung ups and down ng business mo, i-enjoy mo. Along the way, huwag kang maging stagnant. Kailangan improvement. But throughout the journey, i-enjoy mo siya. I think sa akin, ang comfort zone is setting limit of stress. I think. So, kumaga sa akin is parang, pag nasa comfort zone ka na, limited lang yung pag-growth mo, and then limit din yung pag-downfall mo. Kasi parang safety zone ka eh. So, hindi ka nagko-cross in both boundaries. Parang safe ka parate na may backup lang ka dito, hindi ka naman mag-grow dito sa kabila. Ang problema naman doon is pagka natapatan ka na natanggal yung comfort zone mo, nang hindi ka ready. Oo, nabutasan ka. Yun So, ang ibig medyo sabihin na yung mga layering of boundaries mo, like plan B, plan C mo, is na penetrate ng downfall mo. I think that is the worst case that to happen. I think your stress level will go up and your confidence will go down. So, yun ang parang ang gandang topic na napahaba yun. 15 yun, sir, 15. Oo. 15 yun. So, we will do a recap for that 15. So, number 1 is neglecting market research. Again, the failing to understand your target audience, ignoring the competitors and the market trends. Inadequate planning, okay? Starting without a solid business plan, okay? Insufficient capital, understanding the startup and operational costs, okay? And poor financial management. So, that's the mixing of personal at saka business funds or business finances. So, ignoring the legal requirements. So, mga nagpa-fine dyan. So, na-finean kasi nag-neglect ng mga requirements to operation the business. Ineffective marketing. So, hindi ka masyadong trendy at saka hindi ka presence online. So, yun yung mga hindi mo na-execute. At syempre, yung overexpansion natin, overexpansion is yung madali tayong nag-expand na wala tayong Hindi pa ready. demand, no? Hindi natin pa ready. yung demand, hindi pa ready. Hindi pa natin na-acquire yung higher demand sa market. Okay? And then number 8 is actually poor hiring practices, which is hiring too quickly without true betting and failing to build a team with complementary skills and shared vision. So, yung hindi mo sinishare yung vision mo. Number 9 is ignoring customer feedback. Okay? And acknowledge natin yan, yung mga failing to build a strong customer relationship and not listening to or acting on a customer complaint and suggestion. So, number 10 is lacking of adaptability. So, yung business trend, hindi mo sinasakyan. And then also, we discussed about the number 11, the micromanagement is not delegating tasks effectively. So, yung mga not trusting your employees to run their own jobs. Okay? Number 12 is neglecting work-life balance, which is very important.
yung overlooking and the risking burnout. So yung nabi-burnout ka na. So hindi mo na nalaman yun na you're over fatigue and ignoring a personal health and well-being. So actually this is a good thing, because if you are sole ownership of the company and you are not being well mentally and physically, you cannot run the business and make a decision properly. And 13 is the failure to network. Okay, yung not building and maintaining the industry relationship. Ito yung sa mga yung mga partnership and collaboration, hindi yung brand mo is hindi na collab sa mga ibang opportunities. Number 14 is ignoring risk. Okay, yung failing to conduct risk management, yung assessment, the risk assessment. Dapat aware parati kayo sa risk. Yes, and lastly also is yung mga tinatawag nating complacency. Ito yung sa safety zone natin parati, yung comfort zone. Yung nagiging kampante tayo sa business na wala na tayong growth. Parang okay na yan. Okay na yan. Kasi laging may innovation ng business, laging may improvement, laging may bago. So, hindi ka dapat maging komportable. Yes. Parang hindi parati tag-araw. So, may tag-ulan din. So, again, that is, okay, our topic for tonight is what things to avoid if you are entrepreneur. So, yun yung mga kailangan yung matandaan. If you are planning to be an entrepreneur, much better to prepare yourself mentally, physically, financially, and emotionally, emotionally. So, there's a lot of emotions involved, but set aside, be rational, be logical, and be optimistic also sa mga other opportunities out there. So, again, thank you for your time. Mr. J, my co-host for tonight, the owner of Tapsilogan Restaurant here at Ryan City. Okay. Thank you for always having me. Again, I just wanted to invite everybody na try our best tapa in town. The best Tapsilogan. So, until now, ito pa rin ang bestseller natin. Talagang maraming tumatangkilik ng ating tapas. By the way, ilan ang order nito sa Talabat? Parating Tapsilog ba ang bestseller talaga? Normally kasi sa Talabat, marami siyang, bihira kami yung isa lang ang order sa Talabat. Okay. Lagi siyang may mga kasama. Mga But there will always be tapa. There will always be tapa. So, mga hindi pa nakatikim ng tapa dito sa Tapsilogan Restaurant, guys, I'm inviting you all to try, and I will challenge you to taste our Tapsilogan. And as much as we want to cater you guys elsewhere in Doha, and we would love to share this Tapsilogan recipe with you and with the owner, Mr. J. And thank you for your time. See you on my next one, and peace. Thank you, ma'am.